Colliel TV. Chapter 10. 6 months later, isang marangyang military wedding ang idinaos sa Fernwood Gardens. Stella was beautiful and stunning in her Filipiniana wedding gown. Victor was equally debonair and handsome in his military officer suit. Naroon lahat ang kapamilya at kaibigan nila. Pati si Nanay Bising na lalong bumubuti ang kalusugan ay maganda sa suot nitong gown. Present din ang mga kuya ni Victor at pamilya ng mga ito mula sa Canada. Nakakapagod ang mga sunod-sunod na aktibidades pero yun na marahil ang pinakamasayang sandali sa buhay nila ni Victor. Iginala niya ang paningin sa mga bisitang nagkakasayahan din. She imagined the affair the moment she realized how much she loved Victor. Unang gabi pa lang niya sa bahay ng mga ito, na-imagine na niya ang sarili na magiging bride nito dahil nga napagkamalian siya ni Nanay Bising na girlfriend ng anak nito. Now it was all happening in reality. A penny for your thoughts? Napalingon siya nang narinig ang boses ni Victor mula sa kanyang likuran. I'm just too happy. Niyakap siya nito mula sa likuran at hinagkan ang likod ng kanyang tenga. Wala nang masasaya pa sa akin. Alam kong ilang beses ko nang nasabi ito sa'yo pero talagang akala ko noong nakipaghiwalay ka sa akin hindi ko makakayanan. Natuloy ang pagiging soldier's pride ko sa lalaking pinakamamahal ko. Akala ko rin hindi mabubura ang takot ko. Pero ngayon panatag na ako. Alam kong hindi ka agad kukunin ni God sa akin. Inirap siya nito rito at saka hinapit ang bewang niya palapit sa katawan nito. You're no longer a soldier's bride. You're now my wife. And you are going to give me many kids. Paano ang dream ko maging doktor kung mabubuntis ako ng sunod-sunod? Pwede yun. Itatapat natin sa semestral break ang panganganak mo. Ay ilan ba? 6 pwede na. Ang dami naman nun reklamo niya. Bata ka pa naman. Kayang-kaya mo yon. Pinatulis niya ang kanyang nguso. Aba, mukhang gusto mo akong malosyang agad Hinagkan siya nito sa tungki ng kanyang ilong. Of course not. Aalagaan kita. Sa ganda mong yan, imposibleng malosyang ka kahit magkaroon pa tayo ng maraming anak. Anito bago hinagkan ng mariin ang kanyang mga labi. Tito Vic! Sabay silang napatingin sa makulit na si B-Boy na hinihila ang laylayan ng military suit ni Victor. Oh, bakit B-Boy? Tanong ni Victor. Bakit lagi mong kinikis si Tita Estela? Kanina ka pa kiss ng kiss, ang dami na. Napahagalpak ng tawa si Victor. Ginulo nito ang buhok ng pamangkin. Asawa ko na ang Tita Estela mo, kaya okay lang na ikis ko siya ng ikis. Paglaki ko, pwede na din ba ako mag-kiss ng girl? You're a naughty boy. Doon ka na nga sa mami mo? Pagtataboy ni Victor sa pamangkin. Tumakbo naman ang paslit papunta sa kinaroroonan ng mami nito na walang tigil sa pagkukwento sa mga kaharap. Natawa siya. Mana yata sa'yo yang si B-Boy. Hindi I was never naughty. You should know that. I should know. Kung hindi nga siguro ako naglalakas loob noon nakausapin ka bago ka umalis nung nasa inyo ako, baka hindi naging tayo. I doubt it. Nakatakda talagang maging tayo. Kung hindi mo naman ako kinatok noon, hindi ko naman mapipigil ang sarili kong pasukin ka sa kwarto mo. Baka mas matindi pa ang nangyari. Namula ang mga pisngi niya. Kung hindi mo naisip na magbitiw sa tungkulin, baka sarado pa rin ang isip ko dahil sa takot. At least nawala ang pagiging selfish ko at the same time, happy ka pa sa profession mo. Muling hinapit nito ang bewang niya. Saka inilapit ang mukha nito sa mukha niya at bumulong. Magtatagal ang buhay ko. Hindi ako mamamatay. Magiging general ako. Magkakaroon ng 6 na anak at maraming apo. Malay mo maging chief of staff pa ako balang araw. That's not impossible. Mahusay ka at matinong opisyal. Pero ang layo na agad ng takbo ng isip mo. 6 na anak at maraming apo na agad ang nasa isip mo. Aniya. Pilyo ang ngiti nito. I can't wait for this reception to be over. Tumakas na kaya tayo at pumunta sa hotel?
Nakabook sila sa Shangri-La sa Makati at doon magpapalipas ng 3 araw bago umalis para sa honeymoon nila. Isang Asian cruise ang regalo sa kanila ng mga kapatid nito at pagkatapos niyon ay pupunta sila sa Canada para sa 2 linggo pang bakasyon. Tamang-tamang pagbalik nila mula sa honeymoon ay yari na ang bahay na ipinapagawa nito. Natitirahan nila sa isang subdivision sa Quezon City, malapit sa Camp Aguinaldo. Ano? Untag nito sa kanya. Hindi ka na sumagot dyan. Saan? Sabi ko, let's escape and go to the hotel. Bakit? Pinindot nito ang ilong niya. Knave wife of mine, I can't wait to have you, that's why. Matagal na akong nagtiis. Nag-init agad ang mga pisngi niya sa kapilyuhan ng kanyang asawa. Kinurot niya ang tagaliran nito. Alam naman niyang nagbibiro lang ito. Sino namang newlywed ang basta na lang umeeska po sa kalagitnaan ng reception? Tumigil ka nga? Ano na lang iisipin nila kapag bigla tayong nawala? Nakapaghintay na tayo ng 6 na buwan. Hindi ka pa ba makakapaghintay ng 1 hanggang 3 oras pa? Huminga ito ng malalim. Ganun pa katagal? Most probably. Sasayaw pa tayo ng traditional money dance. Alright, basta dapat walang reklamo mamaya ha. Saan naman ako magrereklamo? Bumulong ito sa tapat ng tainga niya na ikinatayo ng mga balahibo niya. Kinurit uli niya ito. Pilyo ka talaga. Sa'yo talaga nagmana si B-Boy. Just promise me na hindi ka magrereklamo at magiging masunurin kang estudyante. I'll try. Nahihiyang sabi niya. He stared at her, a stare similar to that when they were yet plain acquaintances. Noong bago pa lamang silang magkakilala. I wouldn't know how to live life without you. Saglit na naranasan ko yon and it was like hell. Nangingilid ang mga luha nito. I love you. I really do. I know and I love you too. Muling siniil siya nito ng masuyo at maalab na halik. Parang sila lamang ang tao roon. Wala nang papantay pa sa kaligayahang pumupuno sa dibdib niya. Together they would make a new pace of their life and happiness that would last until forever. At dito po nagtatapos ang kwentong pag-ibig ni na Victor at Estela. Piliin mo yung taong handang hawakan ang kamay mo anuman ang sitwasyon. Siya kasi yung taong handang iparamdam sa'yo na kahit hindi na maganda ang nangyayari, hinding-hindi ka niya bibitawan. At lagi po nating tandaan at sa tamang panahon, may isang taong magpapatunay sa'yo kung bakit ka para sa kanya at kung bakit hindi ka para sa iba. Sana po ay may nakuha kayong aral at inspirasyon sa kanilang pag-iibigan. At muli po ay samahan at suportahan niyo po ako sa mga kwentong pag-ibig na ibabahagi ko sa inyo. Maraming salamat po. God bless at ingat po tayong lahat.